Hi! It's me, Victoria. Ngayon po, i-share ko sa inyo kung ano po yung mga signs and symptoms ng depression na na-experience ko until now. Kasi po ay hanggang ngayon ay nagre-recover pa rin ako. May mga pagkakataon na nag-e-episode pa rin, pero alam ko po na mas okay na ako kumpara before. Okay? Unang-una po, ako po ay Kristiyano. Hindi ko po minamagnify ang depression. Hindi nga po ako naniniwala dati dito, pero pina-experience po sa akin ng Lord. Kasi kahit po yung mga biblical heroes natin ay nakaranas din po. Next time pag-uusapan natin kung sino-sino sila. Alright? Ang unang-una ko pong na-experience no, na akala ko dati ay signs and symptoms ng menopausal, pero hindi po. Ang sabi po sa akin ng OB-GYN ay psychiatrist daw ang kailangan ko makausap. Kaya nung nakausap ko po isang psychiatrist, so may mga pinafilapad po sa akin. Lahat po yun ay na-experience ko. At isa lang ang hindi ko po naisip magganyan nung kausap ko siya. So sabi niya ay nasa depression daw po ako, pero ang ipinagkaiba ko raw po sa iba ay yung aking faith sa Panginoon. So napakalaking factor po talaga yung naniniwala tayo sa Panginoon na may solusyon ng lahat ng bagay. Kaya sa mga tao po dyan na nagtataka, na nagugulat, wag po kayo mag-alala kasi kahit ako po ay nagtaka at nagulat na hindi ko rin po akalain na mararanasan ko to. Signs and symptoms of depression. Ang unang-una po dito ay yung mood. Ang mood po, mararamdaman mo yung sobrang lungkot mo na hanggang sa iyak ka na ng iyak. Ito po yung mga na-experience ko na gabi-gabi talaga naman. Talagang ayoko na lumabas kasi yung mata ko po ay sobrang magana kaya iyak. Naalala ko na nagpunta kami ng kaibigan ko sa May Marilaki habang ang background music namin ay maganda. Joyful yata yun, masaya siya, pero iyak ako ng iyak. So, ganun po ang isa sa naramdaman ko. Mararamdaman mo yung worthlessness or yung guilt na sisisihin mo yung sarili mo, na wala ka ng halaga, na kaya nangyayari itong mga bagay na to kasi kasalanan ko, yung mga ganun po. Mararamdaman mo yung hopelessness na kahit kay Lord wala ka ng tiwala, na wala ka na ng pag-asa. Ang pinakamahirap po sa lahat yung mawalan ka ng pag-asa. At yun naman po ang pinagpapasalamat ko kasi hindi ko naramdaman yun. Salamat na lang sa Panginoon. Yan. Number 2 naman po ay energy. Ito yung kung dati ay sobra yung energy mo na kayang-kaya mo umakyat ng bundok, pero ngayon overpatig naman ang nararamdaman mo, lack of energy. Wala kang kagana-ganang lumabas o lumakad, para kang lantang gulay. Ganyan. Number 3 naman ay appetite. Ang appetite, dalawa to. Kung hindi ka malakas kumain, kaya ka nag-gain ng weight, wala kang ganang kumain, kaya ka nangangayayat naman. So, yun po sa appetite. Number 4 naman ay concentration. Nahihirapan ka mag-concentrate sa mga bagay na dati mong ginagawa. Ako naapektuhan kasi dati sa online shop po nakapag-focus ako, pero nangyari yung mga sabay-sabay kasi yung nangyari sa akin. Talagang na-out of focus po ako, hindi ako makapag-concentrate hanggang sa may mga bagay akong nagagawa na hindi ko naman nagagawa dati. Halimbawa, yung kumakain kami ng kaibigan ko sa restaurant. Imagine, hinintay niya akong matapos. Tsaka niya sinabi sa akin na, Bek, meron kang sariling kutsara, pero ang kinuha mo yung kutsara ko. Isang maraming kutsara ko nandito lang sa tapat ko. Siya tuloy na wala ng kutsara. Tapos yung nag-exam ako ng psychological test. Yung 5 bond paper na yun, isa-isang ibibigay sa'yo. Pagkatapos mong gamitin yung isa, tsaka papalitan, pero laging i-instruct nung instructor na, ma'am, name niyo po, age niyo, and date. Ma'am, name niyo po, age and date. So, ganun po. Hanggang sa nung kinausap ako nung psychologist, sabi niya sa akin, ma'am, alam niyo po ba kung anong date ngayon? Sabi ko, opo naman, talagang confident ako. Ang sabi ko ay October 6 po, 2024. Pero ang sabi niya, ma'am, November 6 na po ngayon. Grabe, 5 bond paper, lahat October 6 ang nilagay ko. Concentration, nahihirapan ka magdesisyon. Isa po iyon. Physical symptoms. Ito naman po sa akin, nag-high blood po ako dati kapag ako ay buntis o kaya po ay napakalahi ko. Pero nito po ay
ang taas ng BP ko. Ilang linggong 160 over 100, 160 over 110. Hindi po siya bumababa. Hanggang sa nagbabas ako ng timbang, ganun pa rin po. Hanggang sa piniinom ako ng gamot para sa high blood. And take note po, normal po lahat ng aking laboratory test. Okay ang aking CBC, urinalysis, kung ano nung pinatest sa akin, okay po lahat. Maliban sa cholesterol, na dati naman pa ay medyo mataas ang cholesterol ko, pero hindi ako nag-high blood. Pero ngayon po ay iba talaga. So, isa po iyon sa epekto. Merong naapektuhan yung iyong physical na pangatawan, yung iyong mga ginagawa. Ayan. Number 4 naman po ay, ang susunod naman po ay kasama pala doon sa physical symptoms, yung sumasakit yung part ng katawan mo, kung ano-ano part sa katawan mo, pero hindi mo naman alam kung ano yung cause. Kasi kung alam mo nag-exercise ka na hindi mo naman usual na ginagawa, alam mo may sasakit sa part ng katawan mo, di ba? Pero ito po, wala kang ginagawa pero ang sasakit ng kasukasuan mo. So, babalik na naman po ako doon sa doktor kasi sabi ko, pa-test po, baka po ganyan. Sabi niya, ma'am, normal naman lahat, ang lab test, part po yan ng depression. Number 6 po ay thoughts. Yung isip po natin, kung dati napaka-positibo ng ating pananaw, napaka magagandang bagay, pero ito, maiisip mo yung pinaka-worst, tulad po ang wakasan ng iyong buhay, which is hindi po natin dapat gawin yon kasi si Lord po ang nagbigay sa atin yan, siya lang din po ang may karapatang bumawi niyan. Okay, so number 7 naman po yung anxiety. Napansin ng kaibigan ko sa akin, sabi niya, napaka-restless mo. Yan, yung natatakot ka sa mga pwedeng mangyari, pinangungunahan mo yung mga posibleng mangyari na iniisip mo na hindi naman nangyayari, di ba? Na alam mong wala mo itutulong yung pag-iisip mo, pero yun yung isip mo, itakbo ng takbo pa rin ng ganon. Yan, number 6 naman, irritability. Sino dito yung mabilis mainis, mabilis magalit? Yung bigla-bigla ka na lang magagalit. Na nagpapasalamat ako sa Lord kasi yung pamilya ko ay very maunawain, very supportive. Pero syempre alam ko na apektuhan sila nung nagagawa ko yung mga bagay na yon. Kaya thank you Lord talaga kasi nandyan sila para unawain at mahalin ako. Ang susunod naman po ay yung loss of interest sa mga bagay na ginagawa mo dati, sa mga bagay na mahal mo dati pero ngayon ay ayaw mo nang gawin. Yan. Alam niyo po, ang depression po ay may nagtitrigger. At yung mga nagtitrigger na yun ay matitindi naman yung dahilan kung bakit siya matitrigger, diba? Unang-una, dahil siguro sa mga stressful life events, diba? Ano ba yun? Halimbawa, sa trabaho mo, sa school mo, nape-pressure ka, sa mga tao sa paligid mo, posible yun. Kasi iba-iba kung paano magdala ng sitwasyon ng isang tao. Pwede naman yung hormone levels natin, lalo ni mga nagkakaedad. Ako nga nung una po, akala ko ay nagme-menopause lang ako, kaya ako na-experience yung mga ganun. Kasi same yung mga signs and symptoms. Kaya unang doktor po na pinuntahan ko ay OBGYN. Pero nung nakausap ko po siya, ang sabi niya sa akin, ma'am, ang kailangan niyo pong makausap ay psychiatrist. Ayun, kaya po ako napapunta sa psychiatrist. Ayan, and ang sumunod naman po ay yung mga serious health problems. Kung ikaw nakakadanas nun or yung mahal mo sa buhay ang naka-experience nun, tapos wala kang magawa, wala kang maitulong, syempre mag-iisip ka na mag-iisip, mga ganun ba? So, nagiging factor po yun ng depression. At ang isa pa po ay yung pain. Diba? Kung ikaw ay mawala ng mahal sa buhay, kung ikaw ay iwanan ng taong nangako sa'yo na sasamahan ka forever, or iniwan ka ng kaibigan mo, nagkakaroon ka ng anxiety, separation anxiety, na-experience ko po yun. So, tulad nga po ng sabi ko nung una, hindi po ako naniniwala sa depression dati. As in, hindi po talaga. Kasi sabi ko, pag may Lord ka sa buhay mo, pag matindi yung pananampalataya, wala yan, nasa isip lang yan. Pero
depression is real po talaga. So, ito po iyon. So, kung kailangan po natin ng tulong, wag po tayong mahiyang magsabi sa mga taong alam nating pagkakatiwalaan natin, sa kaibigan, sa magulang, sa mga spiritual leader po natin, or sa mga professional help po, sa mga doktor. At sigurado pong makakatulong po sila. Wag po tayong matakot. Hindi lang po ikaw ang nakaka-experience niyan, hindi lang po ako. Marami po tayo nakaka-experience nito at alam kong inaalaw ng Lord na maranasan natin to kasi alam niya mapagtatagumpayan natin. 'Di ba? Sabi nga sa 1 Corinthians 10:13 na wala pang pagsubok na dumating sa iyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi kanya susubukin ng higit sa iyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas para mapagtagumpayan yon. So, may tiwala ang Lord sa iyo na kaya mo mapagtagumpayan yan kasi hindi kanya bibigyan ng hindi mo makakaya. Kung sa tingin mo ay pataas ang pataas ng level yung challenge na dinadanas mo, baka nakalagpas ka na kasi sa dating test, yung mga easy lang. So ngayon ibang level kasi i-level up ka ng ating Panginoon. So ayun lang, maraming salamat. Salamat po sa pangunawa, salamat sa pakikinig. Salamat po sa iyo, kaibigan. God bless you. Bye. Panghahawakan ko ang mga pangako mo na hindi malalayo sa'yo. At ako ang iyong anak na labis mong minamahal. Ikaw naman aking ama magpakailanman.